Ito guys, ang dami ng sibuyas na malilito. Hey guys, blessed morning po sa inyo lahat. Natatandaan niyo ba yung pinunla ko dati sa loob ng mini greenhouse ng mga sibuyas? And sinabi ko, most of them ay namatay. Good news. Meron pa natira sa kanila, and today, kukunin natin sila. And dadalhin natin doon sa farm sa bundok at itatanim. So, samahan niyo ko. Okay guys, so tulad ng sinabi ko, yung pinunla natin last year ng mga seeds, yung about 10,000 to 600 something seeds, most of them actually namatay. Pero, luckily, may mga natira sa kanila. Ayan, no? So, again, most of them, nasa siguro 60-70% namatay. Pero meron mga ilang piraso na natira. Kaya, sayang naman kung hayaan natin lang dyan. Kaya today, kukunin natin sila dahil yung dumating na sila sa tamang laki para itanim. So, baliktarin ko lang camera para makita nyo guys. Okay guys, pasensya na. Magulo yung loob ng mini greenhouse ko dahil ngayon palang iinit dito sa Japan. Kaya yung mga tropical fruit trees ko, andito pa lahat sa loob. Ito yung mga kasaba natin guys. Ayan, kung makita nyo yan, may mga sibol na sila. So, malapit na natin hatiin yung mga yan at itatanim natin doon sa farm. So, balik tayo dito. Tulad ng sinabi ko, ayan po, may natira sa mga sibuyas natin. So, doon mostly damo yan. Pero may ilang piraso pa na natira dyan. Ayun. So, kukunin natin. So, last 2 weeks yata, nung nakapasok ulit ako dito, nakita ko sila guys. And, kung makita nyo yan, ang mga nakalobo na. May buo ng sibuyas guys. Ayun, no? Pero hindi sila maglalakihan dahil nga, siksikan sila dyan. So, dahil madami pa rin yan, gagawin natin, kukunin natin yan at itatanim sa bundok. So today, lahat ng sibuyas na naandito na pwede natin dalahin ay kukunin po natin. So kung natatandaan nyo guys, ready na po yung mga garden natin sa bundok. Itatanim na lang ang inaantay. So, dahil ito, medyo madami din to, tatanim natin. So gagawa tayo ng one straight na garden bed at itatanim natin to. Pero ito, itatanim ko sa loob ng property, hindi sa labas. Kasi meron na tayo na sa labas. And yung sa labas, tulad ng sinabi ko, yun hindi na natin kailangan diligan dahil laging basa ang lupa. So ito naman, tatry ko dun sa loob para malaman kung alin ang magiging mas maganda sa kanila. Yung lagi bang basa ang lupa o palaging tuyo ang lupa. So parang gagamitin natin na experiment na rin to. Dahil kahapon, sinilip ko actually yung mga sibuyas ko sa labas. Okay naman sila. Pero ang problema ko kasi, once na umulan, so dito kasi 3 days straight na umulan. So kahapon, nung bumisita ako, habang naglalakad ako sa loob ng garden, lumulubog yung bota ko kasi nga, dati siyang taniman ng palay, so malambot yung lupa. Kaya hindi ko alam kung magiging okay sa kanila if ever na lagi silang mauulanan and magiging okay ba sa kanila o hindi. Kaya ito, tatanim natin sa loob ng property. Try natin kung ano ang magiging mas maganda. Kung sa labas ba tayo magtatanim o sa loob. So, bunuti ko lang to guys. So, okay guys, ang kagandahan dito, bubunutin lang natin sila ng isang bunutan. Ayan o, dadalhin lang natin itong tray. Ayan po, dala na po sila lahat. And pag itatanim na lang natin sila, doon na lang natin sila bubunutin. So kung makikita nyo yan, may mga sibuyas na dyan na buo na. So lagay ko lang ito sa truck guys.
Ito guys, ang dami ng sibuyas sa malilito. Guys, so, yan po, nakuha na natin mostly yung dito tsaka doon. Meron pa rin doon. And kung makita nyo, ito yung mga nalalaglag po sa labas ng tray. Yan, bubunutin natin yan. Sayang din po kasi yan. So, kunin natin to. So, ito kung makikita nyo, although sobrang haba niya na, pero obviously, ang ugat niya dadalawang piraso pa lang yung mahaba. Although meron siyang may ikse. Ganyan po ang naging itsura ng mga sibuyas ko. Kaya kahit mahaba na sila last year, hindi ko pa rin sila maitanim dahil ang problema ko, yung ugat nila ilang piraso pa lang. So kung kukunin natin sila itatanim, 90% mamamatay lang po sila. So kung ganito sana naging itsura nila, yan, kung mayroong bilog na tapos maraming ugat, okay po sana. Pero karamihan sa kanila, isa o dalawa lang ang ugat. Ito, yan o, mga ganyan okay na eh. So now again, kukunin lang natin yung mga, ayan, yung mga nalaglag sa tray. So ito, kung makikita nyo, isa lang ang ugat. Ito, isa lang din na nag-split lang yung ugat. Ito maliit, payat, pero yan, may ilang pirasong ugat siya, so okay lang. Ito yan, okay pa yan. Yung mangga ko nga pala guys, hindi kinaya yung lamig, namatay. So, sadly wala na tayong magagawa dyan. Okay. So, yun naman nandito sa loob, kunin natin. So, ito maraming damo. Sumamabang sibuyas. Kung wala naman, tanggalin lang natin yung damo para hindi natin sila maisama. Okay guys, so kukunin ko lang lahat tapos pakita ko na lang sa inyo pag nasa truck na. Okay guys, so ayan po lahat yung mga sibuyas na natira sa mga pinunla natin. Again, out of 10,600 plus na seeds. Ayan po ang mga natira. So again, 60 to 70% siguro, mahigit, ang nawala o namatay sa mga ipinunla nating buto. So yan yung mga lumabas sa ibang tray, binunot ko, tinambak ko na lang dito. So
Hindi lahat sa kanila ay may tatanim natin. Tulad nito, sobrang payat pa rin yan. So, most likely, mamamatay yan pag tinanim natin. Yan, mga hindi pa rin po sigurado yan. Pero yung mga ganitong kalalaki, okay na po yan. Mga magdadaretso po yan. So, ayan kung makikita nyo may mga sibuyas na rin. Yan ang dami. So again, at least 900 seeds ang nilagay ko sa isang tray. Ayan, mga bakante po yung karamihan sa kanila. Ilang piraso po ang tumuloy pero dahil marami pa rin yan, sayang naman kung hayaan na lang natin. Kaya nag-decide ako na bunutin sila at itanim na lang guys. So ayan ang dami, lalaki na So kahit pa paano, I think makakaisang kama tayo dyan. Yung maiksi lang. So again, sa loob ng property natin ito itatanim, hindi po sa labas. So punta na tayo sa bundok guys.